ng maiksing punto din po. Ito, 10 minutes, no? Tinaguri ang drug lord ni Trillanes na si Sammy Oy, pero hindi nagka-counter ng kaso sa kanya. Bakit nga ba? Tingnan natin. Tinaguri ang drug lord na si Trillanes. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso 10 tayo. minutes lang naman. Punto, diretso. 10 minutes. Like and subscribe tayo. Maraming salamat. Shoutout sa mga Saan galing yung pera na 90 million a year na dividendo na binibigay niya sa bawat miyembro ng pamilya Duterte? Saan galing yun? Ano bang negosyo ang naggaganyang dividendo? Di ba? O, sabi nila, ano daw ito? Siya daw may-ari ng appliance store na malaki sa Davao City. Ano ba naman? Appliance store? Iyon ay magbibigay ng ganon. O sige, kung lihitin mo siya, magpakita siya ng financial statements niya, tsaka tax returns niya, para pakita niya na legit yung pera. O, pagka pinakita niya yan, ang tanong naman, bakit mo binibigyan etong pamilya Duterte? Ano ba kayo? Di ba? Bakit mo sila binibigyan? Partner ba kayo? O tapos si Sara, nung tinanggap niya yung cheque niya galing kay Sammy Uy, mayor siya noon, nung panahon na yun. Suhol yun. Kailangan hindi mo tinatanggap yun. Kung regalo man yun. Ngayon, kung suhol yun, problema yun. Bribery and corruption yan. Tapos, kung ano man, hindi niya idiniklara sa kanyang salin. Maraming anggulo na pusoy kahit saan direksyon eh. Si Sammy Uy nga mismo hindi lumalabas. To defend himself, 2021 ko pa nilalabas ito. 2021 pa nagpa-interview si Las Cañas, ang daming publication na dito. Ni Oy wala ho eh. Kasi alam nila na totoo. Yun po yun. Hindi tulad ni di ba? Hindi tulad ni Rason, negosyante yan. Nung sinisiraan ni Kung Miao, ni Barsaga, na, di ba? Yun nga, hindi pa masyadong seryoso yung aligasyon sa kanya. Ang aligasyon lang sa kanya kay Rason na namigay siya ng pera sa mga kongresista para manalong speaker si Romualdez. Pero dahil gustong linisin ni Rason yung pangalan niya, siya mismo nag-file ng ilang counts ng cyber libel kay Barsaga, di ba? Ito pa kaya, kung talagang gustong linisin ni Sammy Uy yung pangalan niya, kasi seryosong aligasyon yan. Imaginin mo, sabihin kang drug lord ka, i-clear mo ang pangalan mo at ang pag-clear niyan, maghaharap ka rin sa media, i-clear mo ang pangalan mo, ay nakakapagtaka nga, bakit hindi? Parang takot na pag nagkaso sila sa Yusentry o siya, baka mas lalong mabunyag ang maraming bagay. Anong tingin mo? Gano'n na nga po. Kasi kung magpa-file siya ng kaso, ay mag-a-admit siya. Gagawa siya ng admissions na pwede siyang tamaan ng perjury, pwede siyang tamaan ng tax evasion, at ultimately, baka nga matumbok pa yung mga yung mga negosyo niyang mga front. Kaya yung mga ganyan, hindi na yan. Hindi na yan lalabas. Pero yun na nga, ultimately, ang nagsabi nito, insider eh. At pag nabasa nyo yung 186 page na affidavit ni Las Cañas, talagang, itong si Sammy Uy, pasok na pasok dun sa triumvirate na drug cartel na tinayo ni Digong. Kaya, ayan, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Subukan nilang ipresentang testigo yan kay Sara. Ano sasabihin niya? Aamin ba siya, nagbigay siya o hindi? Kasi pag nagsabi siyang hindi siya nagbigay, perjury yan. Kasi maliwanag doon sa AMLAC records, nagbigay siya ng cheque. So pag umamin naman siya na nagbigay siya, anong nang ngayon yun? Si Sara naman yung mapupusoy doon kasi hindi niya dineclare. Tapos besides, public official siya, mayor siya, tumanggap siya ng suhol. So paano na ngayon? Saan sila susuot dito? Yun po yun. Parang yung bang mga sinabi mo doon, Sentry, mga cheque yon galing kay Sammy Uy, papunta doon sa mga, tawag natin payees, di ba? Kung kanino yung recipients. Ibig sabihin, mayroon doon kay Hanilet, kay Kitty Duterte, mayroon kay Pulong, kay Baste, kay Sara. Lahat yung cheque galing kay Sammy Uy? Opo. Cheque po yun. At yun yung kinumpirma ng ng AMLAC. Cheque ni Sammy Uy, nakapangalan kay Sara, nakapangalan kay Pulong, Baste, Hanilet,
joint with Kitty. Kasi minor de edad pa si Kitty eh. Duterte nung mga panahon na yon, 2011 to 2013 ito eh. Tapos kaya joint sila ni Hanilet. 5 cheque itong mga to. Yung 5 beses itong kina Hanilet, kina Kitty, 5 beses din si Baste, 4 na beses si Pulong, 3 beses si Paldo. Sara. So, yun po. Ang tanong dito, bakit ka nagbibigay ng dividendo? At ito po yan, yan lang yung 2011 to 2013. Pag ina-analyze mo yung dokumento yung nakuha namin, pagkatapos ng 2013, inter-branch transfers na lang yung nangyari. Ibig sabihin, para wala ng paper trail, doon na inter-branch transfer na lang. Cheque pala yun. Imaginein mo, bakit naman cheque? Ang cheque, kung paper trail ang susundan mo, sa cheque nakapangalan kung yung payor, ibig sabihin yung nag-issue ng cheque na nagbigay ng pera, at kanino binigay, payee. Napakalinaw na yun. Kumbaga kung paper trail ang cheque ay napakalinaw na paper trail. Ngayon, medyo napakalinaw na ebidensya yan. Ang dinidiscuss mo, Sentry, nung nawala ka, nung una cheque, pero later bank transfer na. Doon ka natapos kanina na bank medyo nawala. Transfers na lang. O kaya pag makikita mo yung doon sa dokumento na yon, after noong 2013, bank transfers na lang, inter-branch transfers. Kaya maiko-conclude mo na kanya rin galing kay Sammy Uy din kasi every 6 months pa rin naghuhulog nung mga panahon na yon. So every 6 months pumapasok yung pera. Kaya I am 100% sure na sa kanya din galing yung ibang pumasok dyan sa bank account na yan. Kahit hindi na cheque, hindi na cheque, bank transfers na, sa tingin mo galing pa rin sa kanya. Yes. Pero ito, maliwanag na maliwanag. Hindi talaga maikaila kasi pangalan nila eh. Di ba? So yun po yun. Kaya mabigat na paliwanag ang mangyayari dito. Kumbaga, okay, maraming pera si Sammy Uy. Okay, marami siyang pera. Pero ang tanong, bakit siya nagpapadala ng ganung mga pera sa mga anak ni Duterte? Di ba? Anong transaksyon ng mga anak niya sa kanya? Malaking yan. Malaking, at saka hindi naman ang pinag-uusapan dito 500,000, 1 million. Bakit nagpapadala? Ang pinakamababang amount doon, magkano ngayon, Sentry? May mga 10 million, 16 million, 55 million, 42 million, may $1 million pa. Wow! Merong 4 na sunod na withdrawals na 20 million each na interbranch transfers. So alam mong binigay ito dun sa bawat anak eh. 20 million each nung birthday ni Digong. Ano siya? Maliwanag na hindi ito legal na nakita galing sa negosyo. Kasi yun yung problema nila dito eh. Kahit marami siyang pera, si Sammy Uy, ang tanong dito, saan galing yung pera mo? Di ba? Kasi kung sasabihin mo legal yan, nagbayad ka ba ng karampatang bis para dyan? O aamin siya ngayon. Ngayon kung sasabihin niya, hindi, galing ito sa illegal numbers game, masyaw o kung ano, di ganun yun. Hindi ka tumanggap pa rin tong Duterte family sa mga gambling lord. Di ba? So mamili siya ng poison na iinumin nila dito sa mga gusto nilang mga palusot. At ito yan, Attorney Ricky, nung naging presidente si Duterte, ginawa niyang economic advisor si Michael Yang. Yun lang. At ginawa niyang special envoy to Japan si Sammy Uy. Parang pinapakita niya talaga na mga bata ko to, proteksyonan niyo ito. Kaya nga nung lumabas si Colonel Asierto na sinabi niya drug lord si Michael Yang, binaliktad pa si Colonel Asierto at siya pa ngayon yung kinasuhan. Kumbaga talagang pinagkakatago-tago ni Digong itong sikreto na yun. At saka nung sa Farmally na, lumabas naman yung sino ba yun? Yung Alan Lim, Yung Alan Lim. Alan Lim. Naman. Sa Farmally naman yun. At saka yung kapatid ni Michael Yang, si Tony Yang. So actually, ito yung mga lumabas na mga pangalan na si Michael Yang, si Tony Yang, itong si Sammy Uy, at saka si Alan Lim. At lahat ng mga ito involved sa illegal na droga. Kaya yung
ang pinapakita nga natin, yung pinagmamalaki ni Digong at ng pamilya ni Duterte na anti-drug sila, hindi. Dito makikita natin ano sila. Sila mismo ang kumontrol na. At kung dati, nung hindi pa presidente si Digong, hindi pa nila nakokontrol ang negosyo ng droga sa bansa. Nung ina-eliminate na nila yung mga rivals nila, na-control na. At ito yun, nakikita natin dito, ang isa talaga sa main source ng pera ng mga Duterte, hindi lang yung corruption sa mga proyekto, kundi dito sa illegal na droga. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay... Di ba magtataka ka, Mabsat? How come itong si Sammy Uy hindi nagka-counter, di ba? How come? Diyos ko Lord. At nagtatago na. Paano? Mabibisto kasi, Mabsat, no? Itong tinaguri ang drug lord na sinabi ni Trillanes, itong si Sammy Uy ay hindi nagpapa-counter o hindi na nagka-counter sa kaso sa kanya. Hindi totoo yan. Putra, ano nangyari? Takot? Parang bato lang, takot at takot, no? Wala pa yung warrant of arrest, takot at takot, no? Pero may pangalan siya sa ICC, Diyos ko Lord. O siya, next topic tayo, Mabsat. Again, maraming salamat sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.